Paano ang tamang pagdarasal? Kapag kayo ay nagdarasal, ay huwag kayong gagaya sa mga hipokrito na nagdarasal sa mga simbahan upang makita ng mga tao. Sa halip, ay pumasok kayo sa inyong mga silid at isara ang pinto at manalangin sa ating Diyos Ama ng palihim. Hindi na po kailangang bigkasin ng paulit-ulit ang panalangin gaya ng ginagawa ng mga Katoliko kapag sila ay nag-rosaryo. Dahil hindi po nakukuha sa dami ng sinasabi o sa haba ng prayer ang pagdinig ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya wag po tayong gumaya sa kanila. Dahil alam na ng Diyos ang mga bagay na kailangan natin bago pa natin ito hilingin. Hindi na natin ito kailangan pang ulit-ulitin at anuman ang hingin natin sa panalangin. Dapat ay nananampalataya tayo na diringgin iyon ng Diyos at tiyak na iyon ay matutupad. As long as kalooban din iyon ng Diyos. Sa aking personal experience, may mga panalangin po ako na sinagot ng Diyos in an instant. Meron din namang hindi agad-agad. At may mga panalangin din po akong hindi pa natutupad o sadyang hindi talaga matutupad. Magkagayon man, ay nauunawaan ko po ito. Dahil alam ko na mas alam ng Diyos kung ano ang makabubuti o makakasama sa akin. Kaya ang kalooban po niya ang masusunod, hindi ang akin. At alam ko rin na may takdang oras po siya sa lahat ng bagay. Kailangan ko lamang maghintay, kaya magpasakop lamang po tayo at magpakumbaba lagi sa Diyos dahil hindi po siya isang genie na kada hiling mo ay ibibigay agad. Siya po ay ang kataas-taasang Diyos at tayo ay nakikiusap lamang sa Kanya at humihingi ng awa at biyaya. Sa pattern naman po ng prayer ay ito ang biblikal na panalangin. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, matupad nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ilayo mo kami sa tukso at iligtas mo kami sa masama sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Importante po na ang ating panalangin sa Diyos Ama ay hilingin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil siya lamang po ang mediator sa pagitan ng Diyos at ng mga tao at hindi si Mama Mary. Kaya kahit anong pray nyo kay Mama Mary ay hindi po niya yun maipaparating sa Diyos sapagkat hindi naman siya mediatrix at wala pa pong taong nakakaakyat sa langit. Kaya ang pagdarasal po kay Mama Mary o sa mga santo o sa mga patay nating kamag-anak ay unbiblical, maging ang paggamit ng prayer beads at ang pagsasign of the cross. Tradisyon lamang po ito ng mga Katoliko. Kaya wag po ninyo itong gagayahin. At kung babasahin niyo po sa Biblia, ang Abagi Noong Maria ay hindi isang panalangin, kundi isang pagbati lamang ni Arkanghel Gabriel at ni Elizabeth para kay Mary. At hindi naman po inutos ng Diyos na sambitin din natin ito o gawing panalangin kapag nagdarasal naman o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ang isang babae ay dapat na may pantakip sa ulo at ang mahaba niyang buhok ang ibinigay sa kanya ng Diyos bilang pantakip sa kanyang ulo. May mga nagsasabi na ang pantakip daw sa ulo na tinutukoy sa verse na ito ay isang tela gaya ng belo. Kung gayon man, ay wala namang masama kung susundin ito ng mga kababaihan dahil isusuot nyo lang naman ang belo kapag nagdarasal kayo o nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos. On the other hand, kapag nagdarasal naman o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ang isang lalaki ay dapat walang pantakip sa ulo or, in other words, hindi dapat mahaba ang kanyang buhok at wala dapat siyang suot na sombrero sapagkat ang lalaki ay ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi niya dapat takpan o itago ang kanyang ulo, habang ang babae naman ay ang kaluwalhatian ng lalaki. At dahil dito'y nararapat na mayroon siyang tanda ng kapamahalaan sa kanyang ulo sapagkat ang mga anghel ay nililista ang lahat ng ating ginagawa. At kung sa pagpapahaba nyo ng buhok at pagsusuot ng pantakip sa ulo ay makikita ng mga anghel na talagang sumusunod kayo sa mga utos ng Diyos, edi mas mabuti dahil lahat tayo ay huhusgahan ayon sa ating mga ginawa. Sa araw ng paghukom, tandaan, may natural order po ang Diyos sa kanyang creation. Ang ulo ng babae ay ang lalaki, ang ulo naman ng lalaki ay ang Panginoong Hesukristo, at ang ulo ng Panginoong Hesukristo ay ang Diyos Ama. So, kapag nagdarasal o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ang isang babae nang walang pantakip sa ulo, ay niwawalang puri niya ang lalaki. At ang lalaki namang may pantakip sa ulo habang nagdarasal o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ay niwawalang puri ang Panginoong Hesukristo. Anyway, ang mga ito ay gabay lamang sa pananalangin. At bukod sa Ama namin,
ay dapat may personal prayer din po kayo sa Diyos. Wala naman po itong takdang bilang, pero kung tutularan natin si Daniel, ay 3 beses po siya manalangin sa Diyos at kapag nagdarasal siya, ay nagpapatira pa siya o di kaya ay lumuluhod habang nakatingin sa langit at kahit pagbawalan pa siya ng hari, ay walang makakapigil sa kanyang sumamba at magdasal sa Diyos. Pagdating naman po sa banal na hapunan, ay madalas po itong gawin ng mga unang Kristiyano tuwing nagtitipon-tipon sila sa araw ng linggo. Ibig sabihin, wala pong takdang bilang kung gaano kadalas ito dapat gawin. But the more often na ginagawa ninyo ito, ay the more na ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, pwede po ninyo itong gawin weekly o monthly. Ngunit ang importante ay magawa ninyo ito tuwing Feast of the Passover. Hindi po ito fixed date, kaya isearch na lang po sa internet kung kailan ito para sa susunod na taon. At kapag magtitipon-tipon kayo upang i-celebrate ang Passover, dapat ay maghantayan kayo at sabay-sabay ninyong kakainin ang tinapay na walang lebadura o yeast at iinumin ng wine o purong grape juice. Ang tinapay na walang lebadura ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo na inihandog niya para sa atin. Habang ang wine naman ay sumisimbolo sa bagong tipan na pinagtibay ng kanyang dugo. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng wine na ito sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon at ipinapahamak ang kanyang kaluluwa. Kaya para hindi kayo magkasala ay kumain muna kayo sa bahay para hindi kayo magutom habang hinihintay ang inyong mga kasama. Huwag kayong patay gutom. Isipin nyo rin po ang iba pang kakain at mas lalong huwag nyong ubusin ang lahat ng wine. Hindi po kayo nagpunta ng church para maglasing. Ngunit bago po ako tuluyang magpaalam ay mag-iiwan po ako ng isang panalangin. Diyos Ama, kayo lamang po ang Diyos na aming dapat sambahin. Nagpapasalamat po ako na binigyan ninyo ako ng pagkakataong makilala kayo at ang Panginoong Hesukristo. Lubos din po ako nagpapasalamat na binigyan niyo ako ng pagkakataong balaan ng mga tao at magising sa katotohanan. Naway hindi na po kami bumalik sa kamunduhan o sa buhay na makasalanan at naway makayanan po namin ang mga panguusig at pag-atake ni Satanas sa amin at sa aming pamilya. Tulungan po niyo kami na maging tapat sa inyo hanggang sa wakas. Kahit buhay man namin ang maging kapalit, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at naway tanggapin niyo po kami sa inyong kaharian. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Hinihiling ko po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang dugo para sa kapakanan namin. Amen. Maraming salamat sa panonood at God bless you.